Si Annie Dewani ay isang Swedish bride na pinaslang sa kanyang honeymoon sa South Africa matapos ma-carjack ang taxi na kanilang sinasakyan ng kanyang asawa, na kalaunan ay nagresulta sa brutal na pagkamatay niya. Nagpakasal siya sa isang British millionaire at may-ari ng nursing home na si Shriyan Dewani noong October 2010. Hello everyone! Welcome sa aking YouTube channel, kung saan tinatalakay ko dito ang iba't ibang mga kwentong krimen sa anumang panig ng mundo. Kung hilig ninyo ang mga ganitong contents, please like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking next video. Sa mga nakasubscribe na, maraming salamat po. Halina at samahan niyo akong pasukin ang murderer's mind. Si Annie Nina Hindocha ay ipinanganak noong March 12, 1982 sa isang pamilya na nagmula sa India. Ang kanyang pamilya ay naninirahan sa Uganda, ngunit napilitang umalis noong unang bahagi ng 1970s matapos paalisin ng Pangulo ng bansa ang lahat ng Asian na naninirahan doon. Di nagtagal, lumipat sila sa Sweden at nanirahan sa Mariestad. Si Annie ay ipinanganak at lumaki sa Mariestad, Sweden. Mayroon siyang dalawang kapatid, isang babae na matanda sa kanya ng 5 taon at ang bunso naman ay lalaki. Silang magkakapatid ay sobrang close sa isa't isa. Itinuturing si Annie bilang heart of the family. Palagi niyang pinapasaya at ipinaparamdam ang pagmamahal sa lahat ng tao sa paligid niya. Siya ay isang malambing na bata at lumaki na isang matalino, palakaibigan, mapagmalasakit at napakagandang dalaga. At ang pagkakaalala ng lahat sa kanya na noon pa man ay pinangarap ni Annie na maging isang ina at inasam-asam sa kanyang paglaki na makapag-asawa at magkaroon ng malaking pamilya. Nang makapagtapos sa university, lumipat si Annie sa Stockholm kung saan siya nagtrabaho bilang isang engineer sa isang telecommunication company. Malapit din sa Stockholm ang kanyang kapatid na sobrang mahal niya at gumugugol siya ng maraming oras hanggat maaari kasama ang kanyang mga pamangkin na kanyang labis na kinagigiliwan. Nakilala ni Annie si Shriyan Dewani, isang British millionaire sa London noong 2009, pagkatapos ng isang mutual contact na nagbigay kay Shriyan ng mga detalye ni Annie at siya ay nakipag-date. Ayon kay Shriyan, agad siyang na-attract kay Annie dahil nakita niya itong ambisyoso tulad niya. Ngunit hindi pareho ng nararamdaman si Annie para kay Shriyan at sinabi niya sa kanyang kapatid na hindi siya partikular na interesado kay Shriyan. Pero pagkatapos ng ilang date ay unti-unti na niya itong nagustuhan. Napanatili na magnobyo ang kanilang long-distance relationship hanggang sa lumipat si Annie sa UK noong March 2010 at magkasama silang tumira sa isang bahay sa Bristol. Mahigit 1 taon pagkatapos ng kanilang unang pagkikita, dinala ni Shriyan si Annie patungong Paris sakay ng pribadong jet at nagpropose sa kanya. Ginugol nila ang sumunod na 3 buwan sa Mumbai, India at nagplano ng isang marangyang kasal. At noong October 29, 2010, ang magnobyo ay nagpakasal sa isang magarbong kasalan na tumagal ng 3 araw. Nagplano sila na magkaroon ng isa pang civil na seremonya sa UK para sa mga kaibigan na hindi nakadalo sa kanilang Indian wedding. Ayon sa kapatid ni Annie, ang mga plano ng honeymoon ay isang bagay na si Shriyan ang nagplano at nagulat ito nang malaman na pupunta sila sa South Africa. Binalak nila na ito ay maging 6 na linggong honeymoon. Nang maglaon, ay isiniwalat ng pamilyang Hindocha na ang mga ngiti sa fairy tale romance ay isang palabas lang pala. Sinabi ni Amy Denborg, kapatid ni Annie, na si Shriyan ay isang controlling perfectionist at hindi talaga yon gusto ni Annie. Ilang araw bago ang kasal ay nagpadala siya ng mga mensahe sa kanyang kapatid na nagsasabi na sila ay palagi nag-aaway ni Shriyan. Sana daw ay hindi na lang siya nakipag-engage at balitang umiiyak siya sa eroplano papuntang South Africa
at nagpapadala ng sunod-sunod ng mga text messages na nagpapahiwatig na siya ay magiging malungkot sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Noong November 7, 2010, si Annie at ang kanyang asawa ay lumapag sa Cape Town International Airport sa South Africa at sumakay ng bagong flight papuntang Kruger National Park. 4 na gabi silang namalagi doon. Noong November 12, 2010, bumalik sila sa Cape Town International Airport kung saan sumakay sila sa taxi ni Zola Tongo at nagpahatid sila sa Cape Grace Hotel. Pinili ni Shrien na gumamit ng private taxi service sa halip na shuttle service ng hotel dahil mas mura umano ito ayon sa kanya. Ang mag-asawa ay inilibot ni Tongo sa lungsod bago sila inihatid sa hotel at pumayag ang mag-asawa na panatilihin siya bilang kanilang private tour guide. Pagkatapos mag-check-in sa hotel, iniwan ni Shrien si Annie at umalis para kausapin si Tongo. Pagbalik ay sinabi niya na pinag-uusapan lang nila ang mga plano sa pamamasyal at humingi siya ng tulong sa pagpapapalit ng pera sa local currency. November 13, naghapunan sina Shrien at Annie sa hotel. Sila ay katulad din ng ibang ordinaryong bagong kasal na nasa honeymoon. Nakangiti, magkahawak kamay at magiliw sa isa't isa, ngunit panandalian lang ang kanilang kaligayahan. Ang kanilang taxi driver na si Tongo ay naghihintay sa labas ng hotel upang sunduin sila. Dinala niya sila sa isang lugar na tinatawag na The Strand, kung saan kumain ang mag-asawa. Pagkatapos ng hapunan ay bumalik sila sa taxi. Ayon kay Shrien, nagusto ni Annie na makakita ng iba pang mga tanawin ng South Africa at inalok sila umano ni Tongo na dalhin sa isang lugar na tinatawag na Guguletu. Si Annie ay nakasuot ng stilettos at isang mini dress. Isang kasuotan na mas angkop para sa isang magarbong hapunan at hindi ang uri ng damit na angkop para sa pamamasyal. Ang Guguletu ay kilala bilang isang high crime area. Isa rin itong lugar na lubos na hinihikayat na iwasan ng mga turista. Dapat ay alam na ni Tongo at Diwani ang violent nature ng lugar. Ayon kay Amy Denborg, na si Annie ay hindi isang musmos. Mahusay ito sa paglalakbay at alam ang mga panganib sa lugar. Hindi siya naniniwala sa kwento ni Shrien na balak ni Annie na pumunta sa isang napakadelikadong lugar lalo na at gabi na. Ayon sa datos na nakolekta ng South African Institute of Race Relations, mahigit 700 katao ang pinatay sa Guguletu sa pagitan ng 2005 at 2010. Ito ay katumbas ng isang pagpatay kada 2.5 araw. Ilang sandali pa, pagkatapos nilang lumiko sa main road sa township, 2 armadong lalaki ang nang-carjack sa kanilang sinasakyan. Pagkaraang mag-drive ng maikling distansya, pinalabas si Tongo sa taxi. Hinawakan nila ang mag-asawa na may nakatutok na baril at ninakawan si Shrien ng kanyang wallet designer, mamahaling relo at mobile phone. Pagkatapos magmaneho ng halos 20 minuto, ay itinulak si Shrien palabas ng sasakyan. Sinabi ni Shrien na sinabihan sila ng mga carjacker na hindi sila masasaktan kung makikipagtulungan sila at ibababa ng magkahiwalay. Pagkalipas ng ilang oras ng hating gabi, si Shrien ay nagtungo sa pulisya. Iniulat niya ang pag-carjack, pati na rin ang pagkidnap sa kanyang asawa at sinabi sa pulisya ng South Africa na hindi niya siya mahanap. Kinaumagahan, 7:50 a.m., ay natagpuan nila ang kotse kung saan ang katawan ni Annie ay nasa likurang upuan. Ang kanyang Giorgio Armani wristwatch, isang puting golden diamond bracelet, ang kanyang handbag at ang kanyang BlackBerry mobile phone ay ninakaw ngunit ang kanyang engagement ring ay naiwan sa upuan sa tabi ng katawan ni Annie. Sa kanyang postmortem report, napag-alaman na namatay si Annie Diwani sa isang tama ng baril sa kanyang leeg. Ang bala ay tumama sa major artery na kanyang ikinasawi. Hindi siya kinakitaan ng sexual na pang-aabuso, pero may mga palatandaan ng panlalaban at pasa sa kanyang binti. November 17, 2010, ang kanyang bangkay ay ibinigay sa kanyang pamilya kasama ang kanyang asawa para sa huling mga seremonya.
Ang kanyang mga abo ay ikinalat ng kanyang pamilya pagkatapos ng 6 na buwan ng kanyang kamatayan sa kanyang paboritong lugar sa Vänern Lake, malapit sa kanyang tahanan sa Mariestad, Sweden. November 16, 2010, batay sa mga thumbprint na natagpuan sa abandonadong sasakyan, inaresto si Solil Mengeni ng pulisya ng South Africa. Inamin niya kay Captain Jonke ng South African Police na ito ay isang kaso ng carjacking, robbery at kidnapping. Nang maglaon ay umamin siya at sinabi na binaril si Annie dahil ayaw niyang ibigay sa mga lalaki ang kanyang handbag. Sinabi niya na ang pagpatay ay isang aksidente at sinadya lamang nilang takutin siya. Pinangalanan din niya ang 2 pang kasabwat sa pagnanakaw na nagngangalang Ziwa Madoda Kwabe at Monde Mombolombo. Di nagtagal ay inaresto rin ng pulisya si Ziwa Madoda Kwabe at sinabi niya na sina Shrien at Annie ang mga biktima ng pagnanakaw. Ngunit pagkaraan ng 5 oras sa parehong araw, binago niya ang kwento at sinabi na ang pagpatay ay plinano ng asawa ni Annie. Pagkaraan ng ilang araw, sinampahan ng kasong murder, robbery with aggravated circumstances at kidnapping ang driver ng taxi. Ang 31 years old na si Zola Tongo at 26 years old na si Ziwa Madoda Kwabe. Isang tip mula sa isang impormante ang nagdirekta sa pulisya kay Kwabe. Una nang sinabi ni Zola sa mga otoridad na siya ay tinambangan at hinatak mula sa taxi, ngunit itinanggi niya ang anumang pagkakasangkot. Ngunit nang iharap sa kanya ng mga otoridad ang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa kidnapping scheme, inamin niya ang kanyang kasalanan at ipinagtapat ang kanyang sarili sa pagkakasangkot sa krimen. Ang kanyang pag-amin ay nagbukas ng isang buong bagong senaryo na hindi pa man lang na-explore, ngunit sinabi niya na siya ay nilapitan ni Shrien Dewani at humingi ng tulong upang isaayos ang pagpatay sa kanyang asawa. Ang pang-4 na lalaki na si Monde Mombolombo, isang manggagawa sa hotel, ay inaresto dahil sa kanyang pagkakasangkot sa pagtulong sa pag-oorganisa ng pagnanakaw. Ang 3 lalaki ay sumuporta sa pag-amin ni Tongo at sinabi sa pulisya na si Shrien Dewani ang mastermind sa likod ng pagpatay sa kanyang asawa. Ito ay CCTV footage na kuha mula sa hotel noong umaga matapos madiskubre ang bangkay ni Annie. Si Shrien Dewani at ang lalaking kausap niya ay si Zola Tongo. Nag-uusap sila sa lobby ng hotel, isang meeting na itinanggi ni Shrien. Maya-maya pa ay makikita ang isang staff ng hotel at pinakiusapan ito ni Shrien na bigyan umano sila ng privacy. Hindi rin dumating si Shrien sa tanggapan ng pulisya sa South Africa kasunod ng pagpatay kay Annie. Umalis siya sa South Africa sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pagpatay kay Annie at sinasabi ng tagapagpatupad ng batas ng South Africa na hindi siya nakipagtulungan sa kanilang investigasyon na nagdulot ng karagdagang hinala. December 7, umamin si Tongo ng guilty sa armadong pagnanakaw at ang pagkidnap at pagpatay kay Annie Dewani. Mga krimen na di umano ay sulsol ni Shrien Dewani. Siya ay sinintensyahan ng 18 years sa bilangguan. February 18, 2012, sinabi ng konseho ni Kwabe na hindi nakapagbigay ng patas na paglilitis ang korte para sa kanyang kliyente at inaangkin na siya ay pinilit na umamin ngunit tinanggihan ng korte ang mga paghahabol at siya ay sinintensyahan ng 25 years na pagkakulong. Para naman kay Mengeni, sinabi ng konseho na hindi siya nagkasala sa kabila ng pag-amin sa kanyang papel sa krimen. Iginiit ng kanyang abogado na siya ay pinilit. Siya umano ay sinakluban ng isang plastic bag bago pumirma sa isang pahayag na umamin sa kanyang pagkakasangkot sa pagpatay. At sinabi pa na ang pulis ay gumamit ng mga hindi regular na pamamaraan dahil sa pagsisiyasat sa kanila upang malutas ang high-profile case. Gayunpaman, tinanggap ng korte ang lahat ng kanilang mga inisyal na pahayag na nagsasabing ang krimen ay isang contract killing. Natukoy sa pamamagitan ng mga paglilitis sa korte na si Mengeni ang siyang bumaril kay Annie at nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Habang nasa kustodiya,
Siya ay nagkaroon ng brain tumor at namatay noong October 18, 2014. Minsan ay isiniwalat ng mga kaibigan ni Annie at Shrian sa isang pag-uusap sa isang media house na pareho silang matigas ang ulo at madalas na nagkakaroon ng mainit na pagtatalo. Ayon sa ulat, noong January 2010, tinapos ni Annie ang relasyon kay Shrian, ngunit nang maglaon ay naayos din ito. Napag-alaman din na si Shrian ay may mababang antas ng hormones na nakakaapekto sa kanyang kakayahang magkaanak. Gayunpaman, gusto ng mag-asawa na magkaroon ng mga anak. At pumayag din si Shrian na sumailalim sa operasyon sa kaparehong kadahilanan. Pagkatapos ng pagkamatay ni Annie, napag-alaman din na mayroon siyang ilang mga koneksyon sa mga prostitute sa Birmingham. At iyon ay balitang-balita sa mga pampublikong lugar kung saan madalas niyang binibisita at mayroon din siyang mga gay relationship. Di nagtagal, sa paglilitis sa korte, inamin din ni Shrian na mayroon siyang koneksyon sa mga gay na prostitute sa Birmingham at nagkaroon ng mga bisexual na relasyon. November 23, nakipag-usap si Dewani sa Sun at tinanggihan ng lahat ng haka-haka na siya ay sangkot sa carjacking. Pinanatili ni Shrian Dewani ang kanyang pagiging inosente sa korte at sinisisi ang tatlong akusado sa pagpatay sa kanyang asawang si Annie Dewani. Pagkatapos ng mahabang legal na labanan, si Shrian Dewani ay na-extradite mula sa UK patungong South Africa noong April 7, 2014. Pagdating, kinasuhan siya at inutusang humarap sa paglilitis dahil sa umano'y pag-aayos sa pagpatay ng kanyang asawa. Siya ay kinasuhan ng 5 offenses: conspiracy to commit kidnapping, robbery with aggravated circumstances, murder-kidnapping, at obstructing the administration of justice. Hindi siya nag-plead ng guilty sa lahat na 5 kaso. Ngunit bakit gusto ni Shrian na may mamatay? Ayon sa kaso ng prosekusyon, si Shrian ay may isang lihim na buhay na kinasasangkutan ng isang playboy bachelor lifestyle na hindi niya gustong isuko at gumawa ng paraan mula sa kanyang kasal. Pinilit daw siya ng kanyang pamilya na magpakasal at hindi raw niya ginusto. Sinabi nila na nagplano siya ng isang kontrata sa pagpatay at nirecruit si Zola upang isagawa ang pag-carjack kung saan papatayin si Annie at papalayain nila siya nang hindi nasasaktan. Ang CCTV footage na nagpapakitang si Shrian ay nagbibigay ng pera kay Zola na ipinakita sa korte ay nakunan ng kamera na nakaharap sa hotel security camera bago nawala sa paningin. Ang isa pang video ay nagpakita sa kanya na naglalakad patungo sa isang maliit na silid kasama si Zola habang nagdadala ng isang bag na naglalaman ng pera. Karagdagang footage ang nagpakita sa kanya sa isang 5-star Cape Grace Hotel kung saan makikita si Zola na nakaupo sa isang leather na sofa. Hiniling ni Shrian sa isang tagapaglinis na bigyan sila ng privacy. Nanindigan ng depensa na dapat i-dismiss ang kaso dahil sa kawalan ng kapanipaniwalang ebidensya. November 24, 2014, si Dewani ay inabsuelto at pinawalang sala para sa lahat ng pagkakasangkot sa mga krimen. Today, we feel really, really sad because we never heard the full story of Shrian. We heard that Shrian has led a double life and that Ani knew nothing about it. And we just wish that Shrian had been honest with us and especially with Ani. The knowledge of not ever knowing what happened to my dearest little sister on the 13th of November 2010. That's gonna haunt me, my family, my brother, my parents for the rest of our lives. We've had 4 years of sleepless nights and will we ever be able to sleep? We've had tremendous support from the South African public and many others around the world. And we're grateful to all of them and thank them from the bottom of our heart. We as a family will make no further comments and we respectfully ask the media
to give us some time and space for reflection. Thank you. Noong 2014, ang ama ni Annie ay sumulat at naglathala ng isang libro na pinamagatang Annie, A Father's Tale, tungkol sa kanyang mga karanasan pagkamatay ng kanyang anak na babae. Sa paglulunsad ng kanyang libro, isinalaysay niya sa media ang mga katotohanan tungkol sa kanyang anak at ang masayang buhay nito. Anya, punong-puno siya ng sigla. Isa dapat iyon sa pinakamasayang bahagi ng kanyang buhay. Kinailangan naming harapin ang kanyang pagkamatay at ang katotohanan na ang kanyang asawa ang pangunahing akusado sa kaso. Ang hatol at ang kaso ng korte ay humarap laban sa amin at nakakalungkot na lumaya si Shrian. Bilang isang pamilya, dala-dala pa rin namin ang mga epekto ng kaso. Noong 2022, nabigyan ng parol si Zola Tongo pagkatapos ng 12 years na pagkakakulong. Isang hakbang na hindi tinanggap ng pamilya ni Annie na dumalo sa pagdinig ng parol. Maaaring hindi natin talaga alam kung ano ang nangyari noong araw na iyon. Kung si Shrian ay kasangkot o kung siya ay naging isang scapegoat lamang upang makakuha ng pinababang mga sentensya. Marami pa ring mga tanong na hindi nasasagot kahit na matapos ang lahat ng mga taon na ito at sa kabilang ng 3 lalaki na nahatulan sa pagpatay kay Annie, ito'y hindi pa rin nararamdaman na nabigyan ng hustisya.